Hoy agad, ang kipot ng Hormuz ay muling naging sentro ng matinding tensyon at ang sentro ng krisis ngayon ay ang hindi inaasahang pag-atake ng Iran laban sa mga sasakyang dagat na may mga ulat pa ng mga biktima at posibleng mga bihag. Ngayong Miyerkules, ika-22 ng Abril, 2026, inatake ang mga komersyal na sasakyang dagat sa pinakasensitibong daan ng dagat sa mundo. Dalawa ang dinala sa baybayin ng Iran at ang lumalaking takot ay simple ngunit mabigat. Bukod sa pinsala sa mga barko, maaring may mga tripulante na sa pilitang pinigil na magbubukas ng bagong yugto ng direktang presyon sa pandaigdigang kalakalan at sa Estados Unidos. Ikukuwento ko na sa iyo lahat ng yan, pero ngayon gugustuhin mong maging handa. Mag-subscribe ka sa channel para manatiling impormado. Impormasyon sa real-time sa pinakamataas na kalidad ng pamamahayag na nakita mo na. Sa tiwala, Milson Alves, Global. Mabilis na lumalang sitwasyon matapos palawigin ni Donald Trump ang tigil putukan pero hindi inalis ang naval blockade sa Iran. Makalipas ang ilang oras, may ulat ng pamamaril sa mga barko sa Kipot. Iniulat ng Reuters na inaresto ng Iran ang dalawang sasakyang pandagat sa dagat, habang ayon sa Associated Press, 3 barko ang pinaputukan at 2 ay napunta sa kontrol ng Iran. Ito ang agad na sumasagot sa pangunahing tanong. Nagkaroon ng panibagong pag-atake sa dagat, inaresto ang mga sasakyang pandagat at nagpakita ng lakas sa mahalagang lugar para sa enerhiya. Sino ang nasa sentro nito? Sa kabilang banda, ang Revolusyonaryong Islamikong Guwardiya ang tinukoy ng mga ulat bilang puwersang sangkot sa paglapit at pagdakip ng mga barko. Samantala, patuloy na pinipresyo ng Estados Unidos ang Iran habang sinusubukan nilang hikayatin ng Tehran sa bagong pag-uusap. Sa pagitan ng dalawa, naroon ang mga sibilyang tripulante, mga may-ari ng barko, mga pamilihan at mga bansa na umaasa sa langis at gas na dumadaan sa Hormuz. Ang pinakasensitibong punto ay hanggang ngayon ang tanging kumpirmadong impormasyon sa publiko ay ang pagkakaaresto ng 2 barko. Ang posibilidad ng pagkakaroon ng mga bihag ay nananatiling malakas na posibilidad at hindi pa kumpirmadong totoo. Kahit ganon, ang simpleng pagpigil sa mga barko ay nagdudulot na ng matinding tensyon. Saan ito nangyari at bakit mahalaga ang lugar na ito? Lahat ay umiikot sa Kipot ng Hormuz, ang daanan sa pagitan ng Golpo at ng bukas na karagatan. Sa normal na mga panahon, mga 20% ng langis sa buong mundo ang dumadaan sa koridor na ito. Pag may putok ng baril na tumama sa mga barko ron, hindi lang sa gitnang silangan ang epekto. Kumakalat ang problema sa gasolina, bayad sa pagpapadala, pagkain, seguro sa dagat at implasyon sa iba't ibang bansa. Paano nangyari ang mga pag-ataking ito? Ayon sa ulat ng Reuters at Associated Press, hindi bababa sa isang barko ang malubhang nasira ang tulay matapos atakihin ng mga putok ng baril at granada na inihagis ng mga puwersang Irani o mga kaalyado nila. Iniulat ng Associated Press na ang tinamaan na barko ay nagtamo ng malaking pinsala at ang isa pang barko ay pinaputukan din bago ito napahinto. Ayon sa Reuters, nakatanggap ang ahensiyang pandagat ng Britanya ng ulat ng 3 inataking barko. Ipinapakita nitong may pattern, hindi lang ito isang insidente, kundi magkakasunod na aksyon sa parehong lugar at araw, agad matapos ang pagpapalawig ng tigil putukan. Direkta ang mensaheng pampulitika. Ipinakita ng Iran na ang tigil putukan ay hindi garantiya ng kontrol sa dagat. Bakit ngayon ito ginawa ng Iran? Nasa banggaan ng blockade at negosasyon ang sagot. Pinalawig ni Trump ang tigil putukan, ngunit hindi niya inalis ang ekonomikong at pandagat na blockade. Ayon sa Reuters, patuloy ang presyon mula sa Estados Unidos kahit walang malinaw na senyales ng pag-uusap, at iniulat ng Associated Press na hinihiling ng Tehran ang pagtatapos ng blockade para muling mag-usap sa diplomasya. Ibig sabihin, pinili ng Iran na tumugon sa larangan na may mabilis na epekto sa dagat. Sa pag-atake sa mga barko at pagdala ng 2 sa mga ito sa kanilang baybayin, pinapataas ng rehimen ang antas ng presyo ng Amerika at sinusubukan nitong patunayan na may kakayahan pa rin silang saktan ang pandaigdigang kalakalan anumang oras na gusto nila. Diyan pumapasok ang maselang detalye. Sa ngayon, may tunay na panahon ng kawalang katiyakan tungkol sa kapalaran ng mga tripulante ng mga nasabat na barko. Iniulat ng Reuters na ineskortahan ng mga barko papuntang baybayin ng Iran. Ayon sa Associated Press, ang 2 barko ay dinadala sa Iran ayon sa media ng Iran.
Wala pang matibay na pampublikong anunsyo na nagkukumpirma ng mga namatay, malubang na sugatan o formal na ipinakilalang mga bihag. Ang pagpigil sa mga sibilyang barko sa gitna ng isang patagalan at ubusan na digmaan ay may mabigat ng implikasyong pampulitika bilang bantang makatao. Kung pinigilan ang mga tripulante at hindi pinalabas, nagiging instrumento na ito ng pananakot at pressure sa diplomasya, hindi lang usaping pandagat. Ang epekto sa ekonomiya ay nagpapaliwanag kung bakit sensitibo ang insidenteng ito. Iniulat ng Associated Press na ang krisis sa Kipot ay matagal nang nagpapataas ng presyo ng enerhiya at binanggit ang araw-araw na pagkalugi ng Europa na umaabot sa 500 milyong euro. Binigyan din ni Peer na muling tumaas ang presyo ng langis dahil sa lumalalang sitwasyon at hindi lang ito ang tataas. Nagre-react din ang mga presyo ng gasolina, transportasyon, pataba, pagkain at buong kadena ng lohistika. Hindi lang marinero ang natatakot sa pag-atake sa mga barko sa Hormuz, pati gobyerno, bangko sentral, industriya at mga mamimili. Kaya mabilis lumaki ang bigat ng kwentong ito sa maikling panahon. Mahalaga ring pag-usapan ang epekto nito sa politika ng tigil putukan. Ang hakbang ni Trump na bigyan ng dagdag na oras ang Iran, ayon sa mga ulat ng media mula sa Axios, ay nakikita bilang pagtatangkang magbukas ng bagong oportunidad para sa panukala ng Iran. Pero ang sumunod na nangyari ay kabaligtaran ng pag-atras. Dumating ang tensyon sa Kipot, nagkaroon ng pagkumpiska ng mga barko at dumami pa ang mga pagdududa tungkol sa anumang negosasyon. Ang nabubuong sitwasyon ay parang isang tigil-putukan na marupok, unti-unting nasisira at sinusubok sa sukdulan. Sa halip na bumaba ang tensyon, ang pagpapalawig ng tigil-putukan ay sinundan ng isang kalagayan na parang politikan na tunog ng isang tigil-putukan na marupok at nasa hangganan. Ang sitwasyon ay nananatiling handang magpatuloy ng presyon kahit walang matibay na tigil-putukan, marupok at sinusubok sa sukdulan. Sa usaping political, mistula itong paghamon. Ipinapakita ng Iran na handa silang ituloy ang pagpuwersa kahit hindi tinatanggap ang kondisyon ng Estados Unidos. Sa totoo, unang nagbabayad dito ang mga barko, tripulante at merkado. Ang magbabayad kalaunan ay ang mga bansang umaasa sa enerhiya at mga sibilyan sa rehiyon. Pangunahing dahilan, gawing presyon ng dagat, taasan ng gastos ng digmaan para sa kabila at ipakitang hindi paramdam ng rehimen na napapaligiran sila para sumuko. Ang huling senyales nitong Miyerkules ay nakakabahala. Hindi lang sinuwi ng Iran ang katahimikan, kundi muling binantaan ang Hormuz. 2 barko ang dinala sa baybay ng Iran. 3 target ang pinaputukan ayon sa ahensya at lumalaki ang takot sa kapalaran ng mga sakay. Kahit walang kumpirmadong pahayag tungkol sa mga bihag, sapat na ang posibilidad na ito para itaas palalo ang antas ng krisis. Nakikita natin ngayon ang rehimen na ginagamit ang Kipot bilang entablado ng pananakot, sinusubok ang mga hangganan at ipinapakitang pwedeng bumalik ang digmaan anumang oras. Kapag magpatuloy ito, hindi lang mga barkong inaatake ang papansinin ng mundo, kundi pati ang bagong takot sa global na kalakalan, enerhiya at katatagan ng rehiyon. I-like ang video, mag-subscribe sa channel at basahin ang mga komento para mas maging aktibo sa komunidad ni Milson Alves Global.